Magandang araw mga bata at sa inyong mga kasama sa bahay. Andito na naman ako, si Teacher Diana Lynn, para turuan kayo sa ating panibagong aralin. Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa asignaturang Filipino. Tayo ngayon ay nasa ikalawang quarter sa ikalimang linggo. Ang ating paksang aralin ay tungkol sa pangalan. Bago natin umpisahan ang ating paksa, ay alamin muna natin ang ating mga layunin na kailangan nating makamit sa pagtatapos ng ating aralin. Narito ang ating mga layunin. Una, nagagamit ng wasto ang pangalan sa pagbibigay ng pangalan ng tao, bagay, pook, hayop at pangyayari. Pangalawa, nasasabi ang mga salitang pangalan mula sa larawan. At pangatlo, nakalalahok ng masigla sa mga gawain ng aralin. Okay, handa ka na ba para pag-aralan natin ang ating aralin sa pangalan? Okay, ihanda mo na ang iyong mga kagamitan. Gagamitin natin ngayon ang ating show me board at iyong kwaderno. Ihanda mo yung show me board mo, ang iyong panulat, at pambura. Para mamaya kapag kakailanganin na natin, ay madali mo na itong magagamit o makukuha. Para pag ginamit natin, ready ka na. Okay? O sige. Ngayon ay meron akong kwento. Umpisahan natin ang ating aralin sa pagkukwento. Pero ngayon, naiiba. Dahil gusto ko kasali ka rin sa pagkukwento. Okay? Ang gagawin mo ay gagamitin mo ang larawan. Sasabihin mo ang larawan na ipapakita ko para matukoy ang pangalan nito sa kwento. Okay? Uulitin ko ha. Sasabihin mo o tutukuyin mo kung ano ang pangalan na ipinapakita ng larawan. Okay? Para itugtong sa ating kwento. Handa ka na ba? Kung handa ka na, okay, ang ating pamagat ng kwento ay ang aming bakuran. Ulitin mo nga. Okay. Malaki at malinis ang namin. Maraming halaman dito. Ang ay yari sa kawayan. Mataas ang mga nahitik sa bunga. Makukulay ang mga natanim ni nanay. Ang ay maraming alagang hayop. Katulong niya ang sa pag-aalaga ng mga ito. Ang mga naman ay tanim ni tatay. Ang at mga ay nasa ilalim ng puno. Kaaya-ayang tingnan ang bakuran namin. Nakasunod ka ba? O nasundan mo ba ang ating kwento? Natuwa ka ba sa ating isinagawang pagkukwento?
Okay, ngayon naman ay sagutin natin ang mga tanong. Tingnan natin kung akma ba ang ginamit mong mga salita o pangalan ng larawan. Okay? O, narito ang tanong. Ano ang pamagat ng kwento? Ulitin mo nga kung ano ang pamagat ng kwentong ating binasa o isinakwento. Okay, ito ay ang aming bakuran. Ano ang malaki at malinis? Sabihin mo nga ang iyong sagot. Sabihin mo nga ang iyong sagot sa kasama mo sa bahay. Okay, ang ating sagot ay... O, ano ang larawan na yan? Ito ay bakuran. Yan ba ang binanggit mo kanina sa ating kwento? Kung ganyan ang iyong binanggit, very good. Sino ang maraming alagang hayop? Natandaan mo pa ba? Okay, banggitin mo nga kung sino ang maraming alagang hayop. Okay, siya ay si... Okay, anong sinabi mong pangalan niya? Siya ay si Tatay. Okay, tama ka ba? Mahusay kung tama ka. Sino ang katulong niya sa pag-aalaga ng hayop? Okay, narito ang tumutulong sa kanya. Ano ang sinabi mo kanina? Okay, siya ba ay si nanay? Yan ba ang iyong binanggit? Okay, kung ganyan ang iyong binanggit, very good dahil tama ka. Ano ang tanim ni tatay? Okay, ang tanim ni tatay ay? Ano yan? Okay, ito ay mga gulay. Ganyan din ba ang sinabi mo kanina? Mahusay! Okay, at ilan ang duyan? O, bilangin nga natin kung ilan ang duyan. O, ilan ang duyan na binanggit mo? Ang tamang sagot ay 2 duyan. Okay. Tama ba ang iyong mga kasagutan sa ating tanong? Okay, kung tama ka at nabanggit mo ang mga ito ay halimbawa ng mga pangalan. O ito ay halimbawa ng pangalan. Ang mga binanggit mo mismo habang tayo ay nagkukwento ay pangalan. Ngayon, alam mo ba yung pangalan? Sabihin mo nga. Okay, mamaya. Alamin natin kung tama ang iyong sagot, ha? O, sige. Suriin ang mga larawan at tukuyin kung ano ang mga ito. Handa ka na ba? O, sige. Narito ang larawan. Ano ito? Ano ang nakikita mo? Ito ay isang ibon. Mahusay. Ang ibon ay isang uri ng ano? Yan ba ay tao, bagay, hayop, lugar, o pangyayari? Okay, yan ay isang hayop. Tama ka. Okay, sumunod na larawan. Oh, ano naman ang nakikita mo? Yan ay isang bata. Okay, ang bata ay anong uri ng pangalan? Ito ba ay tao, bagay, hayop, lugar, o pangyayari? Sabihin mo nga. Okay, ito ay tao. O, ito naman. Anong tawag mo dyan? Okay,
Ito ay lapis. Tama ka. Ang lapis ay tao ba? Bagay? Hayop? Lugar o pangyayari? Ito ay bagay. Sumunod naman. Ano kaya ang pinagdiriwang dito sa larawang ito? Anong pagdiriwang yan? Sabihin mo nga. Kapag may ganito, may banderitas, ano ang ipinapakitang pangyayari dito? Ito ay fiesta. Sabihin mo nga, fiesta o sa Tagalog o Filipino ay pista. Okay, ulitin mo nga, pista. Yan ay isang halimbawa ng pangyayari na ginagawa natin sa ating lugar, di ba? Okay, sumunod naman. Anong lugar ito? Ito ay kabundukan. Pwede mo ring sabihin na bulubundukin. O pwede ding pwede mo ding sabihin bahay na malapit sa bundok. Okay? Isa sa mga bahagi ng pananalita ang pangalan. Ulitin mo nga ang salitang ito. Isa pa nga. Okay, tayo ay mag-focus dito. Bibigyan natin ng focus ang pangalan. Ang pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao. Okay, banggitin mo nga kung sino siya. Alamin mo nga kung ano ang kanyang ginagawa o sino ang taong ito. Okay, hulaan mo ha. Una, okay, siya ay isang nurse. Sumunod naman, magsasaka. At ang huli, siya ay isang tindera. Okay, ang mga ito ay ilan lamang sa mga halimbawa ng ngalan ng tao. Magbigay ka nga ng halimbawa ng ngalan ng tao na alam mo? Okay, magbigay ka ng 3. Mahusay. Okay. Ang pangalan din ay tumutukoy sa ngalan ng bagay. Okay, banggitin natin kung anong bagay ito. Ito ay isang bulaklak. Ito naman. Ito ay lapis. Very good. Ito ay halimbawa ng bagay. Magbigay ka naman ng halimbawa ng ngalan ng bagay. 3 din. Okay, very good. Ipagpatuloy natin. Ang pangalan ay tumutukoy din sa ngalan ng hayop. Okay, tukuyin nga natin kung anong ngalan ng hayop ito. Ano ito? Alam mo ba kung anong tawag dyan? Okay, ito ay tutubi. Sabihin mo nga, tutubi. Ito naman, hulaan mo kung ano ito ha. Anong tawag dyan? Ito ay
Baka. Sabihin mo nga, baka. Okay. At ang huli, anong tawag mo sa hayop na ito? Anong tawag dyan? Okay, yan ay isang tarsier. Sabihin mo nga. Okay, madaming ganyan sa Bohol. Nakakita ka ba ng tarsier? Okay. Ang tutubi, baka at tarsier ay ilan lang sa mga halimbawa ng ngalan ng hayop. Magbigay ka nga ng halimbawa ng ngalan ng hayop na alam mo? Magbigay ka ng 3. Okay, very good. Ang pangalan ay tumutukoy din sa ngalan ng lugar o pook. Ngayon naman, sabihin mo kung anong lugar ito ha? Anong lugar yan? Saan ito? Okay, very good. Ito ay sa palengke. Ito naman. O, saan yan? Okay, ito ay SM City. Ito ay isang mall. O, ito. Anong lugar ito? Ito ay simbahan. Tama ka. At ang pangalan ng simbahan na yan ay Our Lady of the Pilar Parish. Okay? Magbigay ka naman ng halimbawa ng ngalan ng lugar o pook na napuntahan mo na. Magbigay ka ng 3. O, sige. Mahusay. O, ituloy natin. Ang pangalan ay tumutukoy din sa ngalan ng pangyayari. Hulaan mo kung anong pangyayari ito, ha? Anong pinagdiriwang nila? Okay, ito ay Pasko. Alam na alam natin yan. Dahil sa mga dekorasyon at minsan o kalimitan sa ating isinusuot. Ito naman, binanggit ko yan kanina. Naalala mo pa ba? Ito ay pista o fiesta. At ang huli ay kapag marami kang nakikitang watawat na itinataas. Ito ay araw ng kalayaan o Independence Day. O minsan din ay Wagayway Festival. Dito sa ating lugar, sa bayan ng Imus ay ipinagdiriwang natin ang Wagayway Festival, di ba? Sumasama ka ba dito? Okay. Pero dito, sa larawan yan ay Araw ng Kalayaan. Okay? Dahil yan ay sa kawit. O, narito naman ang mga kategorya ng pangalan. Ang pangalan ay may 5 kategorya. At ito ay nabanggit na natin kanina. O, isa-isahin natin ha ang mga kategorya ng pangalan. Una, tao. Halimbawa, Binibining Lara, Ana, at kamag-aral. Ngayon naman magbanggit ka ng ngalan ng tao. Isa na lang. Okay, very good.
Ituloy natin. Ang pangalawang kategorya ng pangalan ay bagay. Halimbawa, sapatos, mansanas, gamot. Magbigay ka nga ng isang halimbawa ng bagay na malapit sa iyo ngayon. Okay, tama ka. Pangatlong kategorya ng pangalan ay hayop. Halimbawa, aso, elepante, kabayo. Magbigay ka nga ng hayop na paborito mo o yung alaga mo na lang na hayop. Okay. Ang pang-apat na kategorya ng pangalan ay ang pook o lugar. Halimbawa, simbahan, paaralan, at parke. Magbigay ka naman ng halimbawa ng pook o lugar na gusto mong puntahan. Okay, mahusay. At ang huli ay ang pangyayari, ang panglimang kategorya ng pangalan. Halimbawa, Pasko, Bagong Taon at Kaarawan. Yan ang mga pangyayaring pinagdiriwang natin. Magbigay ka naman ng halimbawa ng pangyayari na hindi mo malilimutan. O yung pagdiriwang na hindi mo malilimutan, talagang inaabangan mo sa bawat taon. Ano ito? Okay, very good. Yung mga binanggit mo ay halimbawa ng kategorya ng pangalan. Ulitin nga natin muli, ang kategorya ng pangalan ay tao, bagay, hayop, pook o lugar, at pangyayari. Okay, mayroon namang mga kailanan ng pangalan. Pero bago natin isa-isahin ang mga kailanan ng pangalan, alamin muna natin. Ano ba ang kailanan ng pangalan? Okay. Ano ang iyong naiisip tungkol sa kailanan ng pangalan? Alam mo ba ito? Okay, alamin natin. Ang kailangan ng pangalan ay ang tawag sa dami o bilang ng pangalan. Okay, ito daw yung tawag sa dami o bilang ng pangalan. Dahil ang pangalan ay nabibilang din natin. O nahahati sa kailanan ng pangalan. Dito din nalalaman natin kung ang pangalan ay tumutukoy sa isa, dalawa o higit pang tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Okay, ang mga kailanan ng pangalan ay isahan, dalawahan, at maramihan. Ngayon, isa-isahin natin ang mga kailanan ng pangalan. Ang una ay isahan. Pag sinabi nating isahan, tinutukoy nito ang isang pangalan. Halimbawa, pusa, lugar, suklay, pinsan. Ito ang pangalang likas na nag-iisa lamang ang bilang. Okay, sadyang isa lang daw ang bilang. Gumagamit ng pantukoy na ang, si, at ni. Kapag nakita nyo o mayroong ang, si, at ni sa unahan ng pangalan, yan ay isahan lang. Okay, halimbawa, si Ana ay matalinong bata. Ang pangalan dito ay Ana. Ang pantukoy na ginamit ay si. Si Ana
kapag yan ay tinanong yung kailanan ng pangalan, ito ay isahan lang. Kasi si Ana ay isa lang. Okay? Sumunod na halimbawa. Kaarawan ng kaibigan niya ngayon. Ang kaibigan na pangalan ay isahan din. Dahil ang nakalagay dyan ay kaibigan. Naunawaan ba? Okay, ituloy natin. Ang sumunod naman ay dalawahan. Pag sinabing dalawahan, tinutukoy nito ang dalawang pangalan. Halimbawa, dalawang aso, dalawang lunsod, magkaibigan. Pag sinabi nating magkaibigan, dalawa yun, di ba? Pag isa lang, kaibigan. Pag dalawa, magkaibigan. Okay? Pag sinabi rin nating dalawahan, ito ay pangalang may dalawang bilang. Gumagamit ng pantukoy na ang mga, sina, nina, at mag. Ulitin natin ang mga pantukoy na ginamit. Ang mga, sina, nina, at mag. Ayan ay mga pantukoy na ginagamit bago ang pangalan. Halimbawa, magkasama ang magkapatid sa pamamalengke. Ang pantukoy dyan na ginamit ay mag. Okay, yung magkapatid ay dalawahan. Naunawaan po ba? Okay, sumunod na halimbawa. Magkaibigang matalik sina Aling Gina at Maria. Okay, ang pantukoy na ginamit ay sina. Ang kasunod na pangalan ay Aling Gina at Maria. Okay, si Aling Gina, isa, si Maria, ang pangalawang tao. Okay? Dalawang tao ang binanggit sa pangungusap. Okay, kaya yan ay dalawahan. Okay, sumunod naman na kailanan ng pangalan ay maramihan. Ito ay, tinutukoy nito ang tatlo o marami pang pangalan. Halimbawa, mga tuta, mga lapis, magkakamag-aral, magpipinsan. Okay? Ito ay kailanan ng pangalan mahigit sa dalawa ang pinag-uusapan. Gumagamit naman ng patukoy na mag. At inuulit ang unang pantig ng salita. Ayan, inuulit ang unang pantig ng salita. Tandaan nyo na. Halimbawa, nagkakatuwaan ang magkakapatid. Ang ginamit na pantukoy ay mag. Ang salita ay kapatid. Inulit ang unang pantig na ka. Ayan, kaya naging magkakapatid. Okay? Nagkakatuwaan ang magkakapatid habang namamalengke. Ang salitang magkakapatid ay maramihan ang kailanan ng pangalan. Sumunod naman, ang mga mag-aaral na tinuturuan niya ay masisipag. Okay, ang ginamit na pantukoy dito ay ang mga. Pagkatapos, mag-aaral, yan ay inulit yung unang pantig ng salitang aral, yan ay maramihan na kasi mayroong ang mga at mag-aaral. Okay? Naunawaan po ba? O, sige. Okay, para sa ating gawain isa, tukuyin ang bawat pangalan.
isulat ang letra ng iyong sagot sa show me board. O, gagamit na tayo ng show me board. Ilabas mo na yung show me board mo. Okay, ang gagawin nyo lang ay isusulat ang letra ng iyong sagot sa show me board. Okay? Ang pamimilian mo ay A. Tao, B. Bagay, C. Hayop, D. Pook o lugar, o E. Pangyayari. Okay, uulitin ko, isusulat mo lamang ang letra ng tamang sagot. Number 1, aklat. Yan ba ay A. Tao, B. Bagay, C. Hayop, D. Pook o lugar, o E. Pangyayari. Isulat ang iyong sagot sa show me board. Letra lamang ng sagot ang isusulat. Okay, ano ang iyong sagot? Sabihin mo nga. At ang tamang sagot ay ang letrang B. Bagay. Letrang B lang yan, ha? Okay, dahil ang aklat ay isang uri ng bagay. Okay, pangalawa, parke. Yan ba ay A. Tao, B. Bagay, C. Hayop, D. Pook o lugar, o E. Pangyayari? A, B, C, o D? O E pa pala? Okay, ano ang iyong sagot? At ang tamang sagot ay letrang D. Pook o lugar. Okay, ganyan ba ang iyong sagot? Kung ganyan ang iyong sagot, very good. Number 3, sanggol. Yan ba ay A. Tao, B. Bagay, C. Hayop, D. Pook o lugar, o E. Pangyayari? Sulat ang iyong sagot. O, handa ka na? At ang letra ng tamang sagot ay ang letrang A. Tao. O, pang-apat, Pasko. Yan ba ay A. Tao, B. Bagay, C. Hayop, D. Pook o lugar, o E. Pangyayari? Okay? Ang tamang sagot ay E. Pangyayari. Number 5, paru-paro. Yan ba ay A. Tao, B. Bagay, C. Hayop, o D. Pook o lugar, o E. Pangyayari? At ang tamang sagot ay letrang C. Hayop. Tama ka ba? Ilan ang iyong score? Bilangin mo nga ang iyong tamang sagot. Okay, ipalakpak mo nga kung ilan ang iyong tamang sagot. Very good! Para sa gawain 2, ito ang gagawin natin. Tukuyin ang kailanan ng pangalan. Isulat ang isahan, dalawahan, o maramihan. Okay, susulat mo pa rin ito sa iyong show me board. Okay? Yan ay isahan, dalawahan, o maramihan lang. Okay po? O, sige, mag-umpisa tayo. Number 1, pinsan. Yan ba ay isahan, dalawahan, o maramihan? Sige nga, isulat mo nga sa iyong show me board. Okay, ano ang iyong sagot? I-check nga natin. At ang tamang sagot ay isahan, dahil yan ay pinsan. Wala namang ginamit na pantukoy.
Walang nakalagay na mag, kaya ito ay isahan lang. Okay, number 2. Magkakapit bahay. Ulitin ko, magkakapit bahay. Yan ba ay isahan, dalawahan, o maramihan? Sabihin mo nga ang iyong sagot. Okay, iwasto natin. Tingnan natin kung tama ang iyong sagot. At ang tamang sagot ay maramihan. Nakatama ka ba? Very good. Number 3, mag-ama. Mag-ama. Yan ba ay isahan, dalawahan, o maramihan? Sabihin mo nga ang iyong sagot. At ang tamang sagot ay dalawahan. Dahil ang nakalagay dyan ay mag-ama. Kung nakalagay dyan ay mag-aama, yan ay maramihan. Pero ang nakalagay ay mag-ama, dalawahan lamang po. Okay po? Ituloy natin. Number 4, dalawang pusa. Dalawang pusa. Okay, yan ba ay isahan, dalawahan, o maramihan? At ang tamang sagot ay dalawahan. Dahil may nakalagay na dalawang pusa. Dalawa, nakalagay na doon. Okay, kaya ang tamang sagot ay dalawahan. Okay, at panlima, magkakalaro. Magkakalaro. Okay, ito ba ay isahan, dalawahan, o maramihan? Okay, at ang tamang sagot ay maramihan. Ganyan rin ba ang iyong sagot? Okay, kung ganyan ang iyong sagot, tama ka. Bilangin mo ulit ang iyong tamang sagot. Okay? At ipalakpak ito. Siyempre, tayo ay papalakpakan rin natin ang ating sarili sa ating nagagawang wasto o tama. Diba? Okay. Ituloy natin para sa gawain 3, tukuyin ang pangalan. Isulat ang letra ng iyong sagot sa kwaderno. Ngayon naman isusulat mo sa iyong notebook o kwaderno ang letra lang ng iyong sagot. Okay? Ready na ang notebook? Sige. Okay, tukuyin niyo yung larawan, tapos alamin kung yan ba ay A. Tao, B. Bagay, C. Hayop, D. Lugar, o E. Pangyayari. Okay, unang larawan. Ano ito? Okay, ito ay pakwan. Yan ba ay A. Tao, B. Bagay, C. Hayop, D. Lugar, o E. Pangyayari? Sulat ang iyong letra ng tamang sagot. Okay? Iwasto natin ang iyong sagot. At ang tamang sagot ay B. Bagay. Dahil ang bagay ay isang halimbawa din ng ang pakwan o pagkain ay isang halimbawa din ng bagay. Okay? Pangalawa. Ano ito? Okay, tama ka. Ito ay plancha. Ang plancha ba ay A. Tao, B. Bagay, C. Hayop, D. Lugar, o E. Pangyayari? Sulat ang letra ng iyong sagot. At ang tamang sagot ay B. Bagay. Bagay pa rin. Okay, number 3. Eto. Ano naman yan, yung nasa larawan? Saan ito makikita? Okay, ito ay zoo. Okay, ang zoo ay A. Tao, B. Bagay, C. Hayop, D. Lugar, o E. Pangyayari? Okay, at ang tamang sagot ay D. Lugar. Kasi ang zoo ay lugar kung saan nandun ang mga hayop.
Okay. Number 4. Unggoy. Yan ba ay A, tao, B, bagay, C, hayop, D, lugar, o E, pangyayari? Okay, ano ang iyong sagot? At ang tamang sagot ay letrang C. Hayop. Number 5. Nurse. Ano naman ang nurse? A, tao, B, bagay, C, hayop, D, lugar, o E, pangyayari? At ang tamang sagot ay letrang A, tao. Okay, number 6. Ano naman ang isinasagawa dito? Nakasuot sila ng gown o yung babae ay nakasuot ng gown at naka-Amerikana naman ang lalaki. Okay, ano kaya ang pinagdiriwang? Okay, tama ka. Ito ay kasal. Ang kasal ay, ano ba ito? A, tao, B, bagay, C, hayop, D, lugar, o E, pangyayari? At ang tamang sagot ay E, pangyayari. Ngayon naman, isulat ang isahan, dalawahan at maramihan sa kwaderno. Okay, tukuyin mo yung kailanan ng pangalan. Kung ito ba ay isahan, dalawahan, o maramihan. Okay, number 1. Okay. Yan ba isahan, dalawahan, o maramihan? Sulat mo nga ang iyong sagot. Okay? Pag hindi ka pa tapos, pwede mong i-post itong video nito ha, para makasabay ka. Okay, tapos na po ba? O, i-check natin. Ano ang iyong sagot? At ang tamang sagot ay dalawahan, dahil yan ay dalawang saging. Number 2. Oh, ano yan? Okay, mga hayop. Yan ba isahan, dalawahan, o maramihan? Sulat mo ang iyong sagot. Okay, i-check nga natin kung tama ang iyong sagot. Sabihin mo nga ang iyong sagot. At ang tamang sagot ay maramihan. Okay. Sumunod naman. O, sino siya? Tama, doktor. Ang doktor yan ba ay isahan, dalawahan, o maramihan? Okay, at ang tamang sagot ay isahan. Pang-apat? Okay. Yung mga asong yan. Anong kailanan ng pangalan na yan? Isahan, dalawahan, o tatluhan? Okay, sabihin mo nga ang iyong sagot. At ang tamang sagot ay dalawahan. Okay, panlima. Okay, ano ang mga ito? Tama ka, mga prutas. Ang mga prutas ay ano? Ano ang kailanan ng pangalan nito? Okay, ang tamang sagot ay maramihan. Ganyan rin ba ang iyong sagot? Kung ganyan ang iyong sagot, very good. O, tandaan, sa isip mo ha, ang pangalan ay salitang pantawag sa tao, bagay, hayop, pook, o lugar at pangyayari. May tatlong kailanan ang pangalan. Ito ay ang isahan, dalawahan, at maramihan. Okay? O, sige nga. Ano-ano yung mga kategorya ng pangalan? Sabihin mo nga. Very good. Tao. Ano pa? Bagay. Hayop. Pook o lugar at pangyayari. Ano naman ang tatlong kailanan ng pangalan? Sige nga. Okay, very good. Ito ay ang isahan, dalawahan, at maramihan. Okay. Sige. Para sa gawain 4,
tukuyin ang pangalan at kailanan nito. Okay. Narito yung pangungusap at lalagay mo yung pangalan. Kung yan ba ay, anong kategorya ng pangalan yan ba ay tao, bagay, hayop, pook o lugar, at pangyayari. Dito naman ay kailanan ng pangalan. Yan ba ay isahan, isahan, dalawahan, o maramihan? Okay, ito ang pangungusap. Nasa kwarto si Pepe. Ang salitang kwarto ay ilan ang o ano ang kategorya ng pangalan nito? Okay, sabihin mo nga. Sige. Ito ay lugar. Yung kwarto ay isang lugar. Ilan ang kailanan nito? Okay, tama. Ito ay isahan. Okay, pangalawa. Naglakad sa hardin si Kimi. Okay, ang may guhit na salita o ang pangalan dito ay Kimi. Ang salitang Kimi ay kategorya ng pangalan na ano? Okay, ito ay tao. Ilan ang kailanan ng lugar? Kailanan ng pangalan na si Kimi. Okay, ito ay isahan pa rin. Kasi meron tayong pang-ugnay na si. Okay, sumunod naman. Kinuha ni Lito ang pera sa kanyang bag. Ang bag ay anong kategorya ng pangalan? Okay, at ang tamang sagot ay bagay. Okay, ilan ang kailanan ng pangalan nito? Okay, ito ay isahan. Sumunod naman pang-apat. Ang bahay nina, ate at kuya ay malayo. Okay, gumamit tayo ng salitang nina. At ang may guhit ay ate at kuya. Anong kategorya ng pangalan ito? Sabi mo nga ang iyong sagot. At ang tamang sagot ay tao. Anong ilalagay natin sa kailanan ng pangalan? Okay, ito ay dalawahan. At panlima, ang daming mga ibon dito. Okay, ang may guhit ay mga ibon. Anong kategorya ng pangalan dito? Okay, ito ay hayop. Ilan ang kailanan nito? Anong ilalagay natin dito? Okay, at ang tamang sagot ay maramihan. Ganyan rin ba ang iyong sagot? Nakuha mo ba ang tamang sagot? Kung nakuha mo ang tamang sagot, very good. Okay, para sa gawain 5. Okay, isipin mo ito ha. Ang gagawin mo na lang ay pupunan ang mga patlang ng tamang salita. Tingnan natin kung talagang natutuhan mo ang ating aralin. Okay. Basahin natin ha. Ang patlang ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, lugar, hayop, at pangyayari. Anong ilalagay natin sa patlang? Isipin mo nga mabuti. Okay, ito ay pangalan. Very good. Ang pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, hayop, at pangyayari. Okay, tuloy natin. Ito ay may dami o bilang. Ang tawag sa dami o bilang ng pangalan ay patlang. Anong ilalagay natin dito? Okay? Ano ang iyong sagot?
At ang tamang sagot ay kailanan. Ganyan rin ba ang iyong sagot? Mahusay! Okay, ituloy natin. May tatlong uri ng kailanan ang pangalan. Ito ay ang patlang, patlang, at patlang. Okay, pagsunod-sunurin natin ang kailanan ng pangalan. Anong ilalagay natin sa unang patlang? Sabihin mo nga, banggitin mo nga ang iyong sagot. Okay, at ang tamang sagot ay isahan. Sumunod naman sa pangalawang patlang. Anong ilalagay natin? Okay, ito ay dalawahan. At ang huli, ano ilalagay mo dito sa huling patlang? Okay, ito ay ang maramihan. Okay, ito na yung huli ha. Sa aking pagbibigay ng mga halimbawa ng kailanan ng pangalan, ang patlang ay ang likas na uri ng pangalan na nag-iisa lamang. Ang pinakamadaling gawaan ng pangungusap. Okay, anong kailanan ng pangalan ito? Okay, pag sinabing nag-iisa lamang, anong ilalagay natin dito sa patlang? Ano ang iyong sagot? Okay, at ang tamang sagot ay isahan. Ganyan rin ba ang iyong sagot? Okay, mahusay. At doon na po nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito tungkol sa pangalan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating aralin o panibagong aralin at sa inyong oras na inilaan para panoorin nyo ang ating lesson. Hanggang sa susunod nating pag-aaral, ako muli si Teacher Diana Lynn, ang inyong guro na nagtuturo sa bawat panibagong aralin. Paalam!